Ito na yung nagbago sa itsura nitong nabili ko na halos pang kilo na Honda Beat. Yung halos hindi ko alam noon kung saan ko sisimulan, pero makalipas yung halos 1.5 linggo, malapit ko na nga pala ulit to matapos. Kaya dito nga pala sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung mga ginagawa ko para mapapogi ulit to si Bitoy. Bale, ito na nga pala yung day 6 ng offline papogi nitong nabili kong napabayaan na Honda Beat. Dahil nagka-problema nga pala ako ng very late dun sa binilihan ko ng kaka, kaya napending tayo ng ilang araw. Kaya habang wala pa tayong panalpak na kaka, ilalagay ko na rin lahat ng pwede nating mailagay dito kay Bitoy. At nagsimula nga pala ako sa paglilinis ng karburador nito. Medyo may surprise kasi dito sa loob, sobrang dami ng namuong dumi. Barado na nga rin pala yung jettings, kaya ginamitan ko na nga pala ng carb cleaner para matanggal yung barado sa loob. Kaya nung maayos na nga pala yung pagkakalinis natin, saka ko nga pala binalik yan dito sa manifold, hinigpitan ko na rin yung pinaka-clamp niya. Dahil literal na pure stock nga pala yung engine nito ni Project Bitoy, kaya maglalagay ulit tayo ng air filter para siguradong malinis yung mahihigop niya na hangin. Medyo pahirapan na nga rin pala hanapin yung ibang pyesa nito, kagaya nitong airbox. Medyo paid na rin kasi to, kaya plano ko sanang palitan ng bago, kaso wala talaga tayong mahanap. Buti na lang talaga wala pa naman tong sira, kaya okay pa namang gamitin. Bago nga pala natin ikakabit yung manubela, inuna ko munang ilagay tong ignition key. Nandito kasi sa baba yung lagayan ng tornilyo niyan para hindi tayo mahirapan pumihit. Kaya nung maayos na nga pala yung pagkakasalpa ko sa manubela, kinuha ko na yung mahabang tornilyo niyan, tapos yung dalawang bewang dito sa magkabilaang dulo. Bahagya ko lang kinontra ng plies tong lock nut para hindi umikot habang hinihigpitan natin tong tornilyo. Natuyo na nga rin pala tong nirepaint natin na gas tank nung isang araw, kaya sinalpa ko na rin dito sa taas. Bago magkalimutan, nilagay ko na nga rin pala yung vacuum dito sa baba. Bali barado na rin naman yung hose niyan, siguro dati tong nagbabackfire. Bali ito nga pala yung pinakaunang kaha na ilalagay natin, itong rear fender. Pinuwesto ko nga lang pala yan dito sa ilalim, tapos bahagya ko lang inangat hanggat sa pumasok doon sa may butas na bakal. Kaya nung nakita ko sakto na yung pagkakapit, ginamitan ko na yung yayabangin ball para mahigpitan na natin to. Ito yung project bike na akala ko bebasicin ko lang hanapin yung mga pyesa dahil nakapagbuo na rin naman ako nito dati. Pero halos parang nakakaisang taon pa lang nakalipas nung huling beses na bumuo ako dito, medyo pahirapan na yung pyesa ngayon. At kung napanood nyo nga pala yung nakaraang video natin, bali yung kalawangin na front axle pa yung nilagay natin dito dahil nalimutan ko kasing bumili nitong bago. Buti na lang hindi ko muna kinabit yung lock nito, kaya bahagya ko lang pinokpok hanggang sa lumabas dito sa kabila, saka ako sinalpak tong CNC na bago. Bali stock engine nga pala to si Project Bitoy, kaya itong stock pipe lang yung gagamitin natin, pero pinapowder coat ko na nga pala to nung nakaraan. Nag-aftermarket kasi tayo ng pipe kay Project Scoopy, kaya hindi ko to nasalpak. Buti na lang sakto dito sa Honda Beat carb. Naubusan na nga pala tayo ng white ball para dito sa tambucho. Buti na lang meron pa akong natitira rito na stainless, sakto-sakto lang din sa sukat. Kaya pagkatapos ko nga palang mano-manong higpitan to mga allen bolt, kinuha ko na nga pala tong heat guard, kakabitan kasi natin to. Dahil plano ko rin tong ipamana sa inyo pagkatapos ni kalikasan, hanggat maaari gusto ko talaga makumpleto lahat ng piyesang pwedeng ikabit dito. Kaya hindi rin ako gumamit ng aftermarket na pipe para siguradong tahimik yung buhay ng mapapamanahan natin. Bali nilagyan ko muna ng goma tong pinakabutas ng heat guard, saka ko ipinwesto yan dito, tapos ginamitan uli natin ng yayabangin ball. Halos puro budget meal lang din naman yung pyesa na nakasalpak dito kay Project Bitoy. Babawi na lang talaga tayo sa magiging resulta kapag natapos. May mga bitak-bitak na nga rin pala yung taillight at saka signal light lens nito sa likod, kaya magpapalit tayo ng bago. Yung lumang housing pa rin yung ginamit ko dahil okay pa naman yung condition, tsaka para genuine pa rin. Kaya pagkatanggal ko nga pala nung dalawang lock screw nitong pinaka taillight lens, sinugot ko na nga pala yung palabas, pati itong dalawang signal light lens. Swabing-swabe rin yung fittings nito, kaya pagkasalpa ko nga pala ng maayos, kinabit ko na rin yung dalawang lock screw na binaklas natin kanina. Saktong pagkakasikip lang yung ginawa natin dito dahil panigurado kapag nasobrahan, crack yung aabutin niya. Tinanggal ko muna yung gold bolts na nilagay natin dito, pinalitan ko nga pala ng puti para uniform tignan lahat. Kaya nung maayos na nga pala yung pagkakalapat uli nitong rear fender, pinwesto ko na nga pala tong taillight. May dalawang butas nga pala yung sa ibabaw, yan lang ipapatong sa batalya, tapos meron din dito sa baba para lumapat. Kaya nung nakita ko nga pala na sakto na yung pagkakalagay natin dun sa dalawang butas sa taas, saka ako sinalpakan niya ng yayabangin ball. May mga nagtatanong nga pala sa akin kung tumatanggap daw ba ako ng project bike. Puro pang sarili lang tong binubuo natin dahil medyo nakahiligan na rin talaga magkakalikot. Hindi rin kasi talaga biro magbuo ng project bike, lalo na kung may ibang pinagkakaabalahan kayo sa buhay. Bukod kasi sa kailangan mo tong laanan ng budget, mas mahabang oras yung kailangan mo rito. Hindi rin kasi lahat ng pyesang gugustuhin mo isalpak mo rito, may kakabit mo lang ora mismo. Lalo na kung pagpapapogi yung goal mo, medyo mapapalaban talaga sa sakit ng ulo. At mabalik muna tayo dito sa mga sinasalpak natin na pyesa. Bali binilihan ko nga pala to ng aftermarket na grab bar. Nung isang araw nga pala nalinis ko na rin tong panggilid, kaya isasalpak na lang natin. Inuna ko munang ilagay tong bendix, tapos ikinabit ko na rin yung cover dito sa taas. Bahagya ko nga palang pinigatong torque drive para medyo gumanda yung sampa nitong belt natin. Kinabit ko na nga rin pala tong bushing ng pulley, tapos dinoble check ko lang yung mga bola, saka ako sinalpak dito sa loob. At habang iniisa-isa ko nga
nga palang ikabit tong CVT, ngayon ko lang napansin na wala palang nakalagay na cooling pin dito sa drive phase. Pero para may sarado na nga pala natin tong panggilid, bibilihan ko na lang yan, saka natin sasalpakan. Kaya nung nailagay ko na nga pala yung lock nut nitong drive phase tsaka nitong bell, saka ko nga pala hinigpitan maigi. Dahil kalawangin na rin yung mga bolts na nakalagay dito sa CVT cover, syempre gagamit ulit tayo dito ng yayabangin. Para na rin makaiwas na tayo sa mga kalawangin, dagdag forma pa rin naman to kahit papano. Kaya pagkakabit ko nga pala nitong cover, isa-isa ko na nga pala yung nilagyan ng bolt. At dahil medyo hinapon na nga pala tayo, itutuloy uli natin yung mga isasalpak na pyesa dito kay Project Bitoy. Medyo marami pa talagang mababago sa itsura nito, kaya abangan yung susunod natin na video. So yun nga, mag-update muna tayo ng mga natapos natin gawin para dito ngayon sa day 6 nito ni Project Bitoy. So kagaya ng pinakita ko sa inyo kanina, ito na nga pala yung mga kinabit natin na pyesa ngayong araw. Tong carb, binalik ko na rin, tapos tong airbox. Yung luma yung ginamit natin dito dahil wala talaga akong mahanap na nagtitinda ng brand new nito, kaya no choice tayo. Kaya kahit na medyo may pagka-paid dito, sinalpak natin. Pero goods naman to, walang butas. Tapos naglagay na rin tayo ng bagong air filter, yung grab bar, ayan, sinalpak na rin natin. Ano na to? Aftermarket na, hindi na natin ginamit yung luma dahil medyo sira na rin kasi yung mga plastic cover niya. Yung pinakagoma na nakatakip doon sa bakal, kaya hindi na natin yung sinalpak. Tapos itong rear fender, kinabit ko na rin. Itong tail light, gumamit tayo dito ng bagong lens, pero yung pinaka housing yung pa rin ginamit natin para kahit papano urig pa rin yung nakasalpak. Then dito sa panggilid, yung lumang nakabit dito yung nilagay natin dahil bagong palit din naman, kaya okay pa rin naman yung condition niya. Tapos itong crankcase cover, nirepaint ko lang to. Nilagay na rin natin yung mga crankcase bolt na yayamanin dito. So ayun, pansamantala dito muna nagtatapos itong day 6 nito ni Project Bitoy. Pero bago nga natin ito tapusin, update ulit para dun sa ipapamana ko sa inyo, si Project Kalikasan, sa mga nagtatanong kung paano basic lang dapat mag-recharge at mag-register kayo dito sa laro na ipapakita ko. Right? So ito nga pala yung PHL Ruby. Kung bago lang kayo dito, ito lang yung gagawin nyo. Mag-register lang kayo, pindutin mo lang to. Tapos isip ka lang kung anong username yung gusto mong ilagay, tapos password, tapos retype mo lang yung password mo. So pag okay na lahat, pindutin mo na tong register. So ito na yung makikita nyong homepage nitong PHL Ruby. Ayan, kung naghanap kayo ng paglilibangan lang, ito yung mga makikita nyo rito. May Super Ace dito, tapos Sweet Bonanza, Golden Empire, Mines, Showdown, at napakarami pang iba. So ayan, nasa sa inyo na kung maglalaro kayo, pumili na lang kayo dyan. So sa ngayon, yung pondo natin dito, meron tayo ditong nasa 53 kyaw. Mag-try tayo dito ngayon sa Super Ace. So pipili lang kayo dito kung magkano yung gusto nyo ilagay na pondo. Pwede rito pa barya-barya, piso, 2, 3, 5. So tayo subok tayo kahit 500. Tapos pwede kayong mag manual spin or auto spin. Tayo mag auto spin na lang tayo para mabilisan lang. Ayun, 150 yung unang panalo natin dito. Ayan na. Oops. Ayun, scatter agad tayo. So automatic yan, meron agad tayong nakuwang 10 free spin. Check natin kung buenas tong spin na to. Yan, wala agad sa una. Sa pangalawa, wala. Sa pangatlo, ayun, binigyan tayo ng 300. Yun, sa pang-apat, 3-2 naman. Followed by 7-2. Ayun, malaki-laki yun ah. Ayan na. Ayan na. Ayun, 100. Ayun, 2K naman ngayon. Medyo benas tayo ngayon ah. Ayun, 400. Ayun, 50. So ayun, sa ilang segundo na nilaro natin kanina, nasa 13K din yung inabot natin. Tapos doon niya sa mga nag-register tsaka doon sa mga nag-recharge, lapag nyo lang sa baba kung bakit kayong deserve na maging bagong amo nun ni Kalikasan. Malay nyo, buenasin kayo ron. Right?